Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso, perang po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kasama ho natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. It's a very special day. It's a Bini Day here on Fast Talk. And because this is very special, dahil bahagi pa rin po ito ng ating second anniversary celebration. Narito po ang Bini. Tiffy! Mabuhay! Hi, I'm Joanna. Hi, I'm Maloy. I'm Colette. Hi everyone, it's Mika. Hi, I'm Stacy. I'm Gwen. Hi, I'm Aya. Hi, I'm Sheena. And we are Bini! Hi, I'm Boy, and I'm a fan of Bini. Oh, maraming salamat. Welcome to the program. Thank you po. Thank you. Maloy, bakit ka tumitili? It's so cute. Dream come true. Oh, it's also a dream come true. Do you realize that you're the biggest act today in this country? Parang hindi pa Di pa nagsisink in. Opo. Seryoso po up until now, parang pag sinasabi po sa amin, hindi po namin alam yung isasagot namin, i-react namin. Pero syempre thankful po kami kasi nare-recognize po yung hard work namin. Yes. Kababait ng mga batang ito. Hindi ito lang nakakatuwa because I was talking to MQ. Si Maylene Quintana po is the first cousin of my partner, Bong Quintana, who wants to be mentioned today. So I did it. She's your manager. You know, kanina, bago nag-umpisa po itong pag-uusap na ito, she reminded me of an interview I did with you 5 years ago. Naalala ko, umpisa ng COVID, kataasan. And isa sa mga katanungan ko po, mapapanood niyo po yan, was, sabi ko, 5 years ago, nasaan kayo? And naalala mo, Joanna, yung sagot mo sa akin? Sabi mo? Sabi ko po, 5 years from now, sana nag-world tour na po kami. Yes. Dadagdagan ko yan. Sabi niya, sana kasama ko pa rin po ang aking mga kasama at nagwo-world tour na po kami. And then, dinugtungan ko. Sabi ko, say it. Because what you say happens. Di ba? Ang napakaganda ng buhay at napakabait ng Panginoong Diyos. So, paano kayo nabuo, Joanna? Meron po kaming bootcamp for 5 days. Talagang, ano po yun? Tanggalan po every day. Marami yung Okay. Tapos, lahat ng workout na hindi po namin ginagawa sa buong buhay namin, ginawa po namin doon. May mga nahimatay na. Tapos, after, halimbawa, pagka-perform nyo po, pagkaalis nyo, reblock ulit, tapos sasalang na ulit kayo. Kailangan mabilis po yung utak nyo sa blocking, sa sayaw po, kasi ituturo lang Okay. po. Impromptu. Yes. Tapos po, tanggalan parang from 50, no? 50, 200 to 50. Tapos, Ang hirap din? Opo. Okay, Tsaka, and then? ang gaganda po ng mga kasama nyo, kikinis, tapos pag tinignan mo, gano'n. May ganun pong insecurity. Tama. Tapos, nag-training po kami sa isang bahay, 12 na lang po kami. Tapos, doon nag-start, may mga Korean trainers po kami na umuwi dito. Okay. Dumaan yung pandemic, di po kami nakauwi. Training lang po kami ng training po. Hanggang sa sinabi ni Direk Lori na akala po namin magtatanggalan pa kasi ang ideally po, 5 lang yata yung gusto nila. Basta hindi po even numbers kasi ang hirap po ng walang center pag even numbers and madami po siya. Nagulat po kami nung 8 kami po noon, katatapos ng evaluation po, sabi ni Direk Lauren sa Zoom call na, you are the final 8. Wow. Yes, tapos doon na po nag-start yung 8 hanggang dulo. Sino ang umiyak? Sino ang nahimatay? Sino ang nagdasal? Nasa video po. Si Joanna po. May ebidensya. Pero ngayon, baon ko ang aking mahiwagang salamin. Hindi na siya mahiwaga dahil physical na ang aking mahiwagang salamin. Oh, talagang nanalamin si Joanna. Kung halimbawa kayo magsusumbong, of course, this is inspired by Salamin-Salamin. Sabi ko, nung narinig ko yung kanta, may mahiwagang salamin din naman ako. Okay. Kung may isusumbong kayo sa salamin, Stacy, ito na, idiretsahan na ito.
Noon, lalo na nung nag-uumpisa kayo, may mga nagsasabing hindi kayo sisikat. Sa kanilang lahat noon na nagduda sa kakayahan ninyong sumikat, ano ang nais mong sabihin? Sa mga nagsabi na hindi kami sisikat, thank you so much for inspiring us kasi sila talaga yung nag-push sa amin, sila yung nag-inspire para mag-work harder kami. And ayun, parang at the end of the day, meron pa rin yung parang affected kami pero hindi kami magpapatalo. Kasi mga dummy account lang yung mga yan na nagtatago. So, dead ma. Pero alam nyo, kahit, you're right, kahit ano pang sabihin na, huwag mong pansinin, ano lang yan, pero pag nababasa mo, masakit. Opo, may ganun. Tao ka lang eh, di ba? Kaya minsan, I tell young girls, boys, kung hindi mo kaya, don't. Di ba? I mean, talk to a parent, talk to a brother who cares, talk to somebody who criticizes, pero alam mo kung saan ang pinanggagalingan. Thank you for saying that. Colette, ikaw naman. Sa mga nagsasabing feeling K-pop kayo, anong gusto nyo? Anong gusto mong sabihin? Siyempre po nakakasad kasi meron naman po tayong sariling atin. But at the same time, parang hindi po siya masama. Kasi lahat naman po tayo, I'm sure hindi lang po ang Bini, na-influence sa K-pop. And naka-influence sa isa't isa, yung ibang grupo din po. So, I mean, okay lang po siya. At saka meron at meron talagang masasabi. Yes. Di ba? Okay, Gwen. Sa mga critics na nagsasabing, di naman kayo magaling. Can you imagine, Bini, sabi ko nga, uulitin ko to, you are the hottest girl group in the country today, if not one of in Asia. Not just Southeast Asia, but in Asia. Nasasabihan pa rin kayo, di naman kayo magaling. What do you wanna say? Sa mga nagsasabi po na hindi kami magaling, we respect your opinion, but if you can make constructive criticisms na lang po, rather than generic statements, para mas matulungan po kami mag-improve. Mas okay po yun. That's very good. Pero basically, bashing, how do you handle bashing? Knowing na marami sa kanila fake accounts, knowing what you know about bashers. What do you want to say? Ako po, personally, pinipili ko lang yung mga ipapasok ko sa utak ko para for my peace na rin po. Ayun, pag sobrang negative, parang hindi mo naman na kailangan Binablock mo? i-entertain. Opo. Okay. Joanna, sa mga nagsasabing, ang Bini naman nagli-lip sync. What do you want to say? Kantahan mo, Jo. Sample naman dyan. Palagi, Jo. palagi Meron yan, po. dadating yon. Palagi po talagang may ganyang comments po. Kahit nagkanda, piyok-piyok ka na, lip sync pa rin. Diyos ko. Opo, pero, well, hindi naman po namin mapiplease lahat. And kaming Bini, hindi naman po kami nag-training for 2 straight years para mag-lip sync once na ma-debut kami. Hindi kami nakakauwi po eh. Lahat ng sacrifices po ginawa namin. Para lang hindi, syempre, we always deliver live, not just a performance, but also an experience. Kasi ginagastosan po kami ng ibang tao and ayaw naman namin po magbigay ng half-baked na performance po. So lahat po na nakikita nyo is pinaghirapan po namin yan and live po lahat ng yan. Thank you. But that's part of the game, hindi ba? Pero napakahirap din maging defensive all the time. Yung parang, sabi mo nga, 2 years kaming naghirap. Yes. Di ba? Sheena, ito naman, naririnig natin ito. Madalas, hindi lamang sa inyo, pero sa lahat ng mga nag-aartista, hindi naman sila magaganda eh. Sinong nag-charing? Ano? No, well, beauty is subjective and feeling namin, if we don't fit into their standards, then it's fine. Pero naman sa mga taong nagaganda naman sa amin but still chooses to bash us, then it's also fine, you know. It's not something na nakaka-affect sa amin kasi everyday we're surrounded by people who always reminds us that we are beautiful. And never allow anybody to define your beauty. Yes, they're just dummy accounts like what you always say po. Tama. Ang nagmamatter kung ano sinasabi nila. Tama. Okay. Aya, if you were to talk to your fans that, quote, invade your privacy and personal space, ano usually ang sinasabi ninyo? Pero kasi yung mga fans po namin, Blooms po, very respectful po naman. Ako, I'm that kind of fan. Ha? I'll be very honest. Thank you po. I am a rabid, Norania. Nung kapanahunan namin, nakikialam talaga ako. I don't know why. But hindi naman yung sobra-sobra. Pero kung makakapasok ako ng bahay, papasok ako. Hindi totoo yun. Kung naalala ko yung bahay nila Tirso Cruz III, nila Pipo, inakyat namin yung pader para lang masilayan namin si Tirso Cruz III. He knows this story.
Totoo yun. So, what do you say? I don't know how it is now, pero yung sa palagay ninyo crosses that boundary. Like, what are some instances po na nagko-cross na Yung mga ganun. or Halimbawa, what I can say? you wake up and somebody's in your living room Ay, and... ayun po, na-experience po ni na-experience po Talaga? ni Colette na yung tulog pa siya, tapos nagising Okay, siya before I kasi, go to Colette, how would you, what do you want to say? So, we get that they are very excited and you can't blame them kasi if example ako po makita ko si Taylor Swift parang gusto ko din gan pero sometimes kulang lang din sila ng awareness na okay, we're crossing the line na pag they wanna go to the restroom, okay, let them first because they're human beings and they deserve to have that time. Right. And then I'm not just saying this kasi they always see us in front of the cameras and ang daming natitrigger po ng word na privacy versus public figure. Pero kasi parang it doesn't go hand in hand. Pero I think everyone, no matter who you are entitled to have your own privacy. And kahit yung konting privacy na yun, it can also be a way for you to recuperate your energy para, you just have that little me time of yours para you get to be whole. Agree ako doon. Whatever you can keep to yourself is yours. Kasi parati bilang isang guro, sinasabi ko sa aking mga klase, the moment you decide to be public, you're public. Dahil this is a very public job. Pero meron tayong kakayanan na i-keep, that little space that belongs to you. But the moment you are seen by a public, para sa akin po ang opinion ko, you do not define what is public and what is private. Pag nakita kang nagsisimba, that is a private exercise of faith. But pag nakita ka sa simbahan, I am your fan. Diba? At saka it's also a sense of power, I think. Kasi in 2019, I did an interview with Angelina Jolie in Japan. Okay? Sasabihin sa amin, bawal kumausap, bawal lumapit, bawal itong tanong na ito. Alam mo yung mas gusto mong gawin? and see how she reacts. It's I think wanting to know because I somehow know you. I own you because I'm a fan. Sinuportahan kita. Yung ganon. So you're right that that debate is very difficult. What did you do nung one day gumising ka may... Kasi po, pag alam po nila na nasa bahay po kami, break po namin, may mga tao po talaga like madaling araw pa lang nasa labas na po ng bahay namin. Lalo na po ako, nasa labas na po ng bahay hanggang 11 p.m. po. Sobrang daming tao sa bahay namin. One time po, natutulog po ako sa kwarto. May umakit po na ba? Pero bata naman po siya, okay lang. May umakit po na bata and then magpa-picture. Tapos sabi ko, nagigising Sa ko loob lang. ng kwarto? Oh my God. Oo. So, yung mga bagay po na yun, parang invade. I would agree. I would, at saka nakakatakot din. Opo. Oo, totoo ba ito? Ano ba? Am I safe? Hindi man lang Diba? po ako nakapagtanggal ng mukha. Oh, but again, that's territorial. Part of being who you are, ika nga. Mika, sa mga nagsasabing, ay, ang Bini, sikat na, mayabang na at snob, ano ang gusto mong sabihin? Whoa, I like that question. I'd like to say na, naku po, hindi po kami mayabang at all. Ayun nga po, like what Joanna said kanina pa, we never really thought of ourselves as up there. Kahit hanggang ngayon, ayaw po namin isipin yun. Kasi feeling ko, we always remind each other na to stay grounded, remember where we came from, yung mga roots namin, the people who helped us, be where we are right now. Tama. And sa mga nasabing snob kami, hindi naman, hindi lang namin mangitian lahat, hindi namin matingnan lahat sa mata, or like, mag-hi sa lahat. And syempre, if nasa labas kami under like incognito mode, syempre we want to like be private. Like, yung parang, syempre sometimes we won't make like show na, it's Bini Mika nga, or like ganon. Kasi, syempre baka it will cause a commotion pa in the mall or something like that. It's tough. Yeah. It's tough to be Bini. It's tough to be who you are. It's tough to be public. But the more you talk about it, the more na naiintindihan ng inyong mga tagahanga. Di ba? But we have to say it. You have to say it para ma-deliver mo yung message. Maloy, ang dami nagpapakalat ng mga fake news. Di ba? And when you're on top of your game,
paghitik sa bunga ang kahoy, maraming pumupukol. At minsan, hindi totoong bato ang ipinupukol. How do you address fake news? Well, for me kasi, parang hindi na siya mawawala as public figure. Parang may mga tao talaga na gagawa at gagawa ng fake news about you. And feeling ko it just show na you are relevant. Ganon. Like parang you just go with your life, just do what you do, just do what you love. As long as wala kang natatapakang tao, yung fake news nandyan na yan eh. So, parang masasabi ko lang, stop spreading fake news this 2025. Stop it. Like parang, well, yun lang masasabi ko. Parang wala na tayong control about it. Parang we just go with the flow, just go with your life. And masaya kami sa ginagawa namin. And yung may mga taong, yung mga klaseng ganong tao, hindi na namin sila mapipigilan. Kung gusto nilang magpakalat ng fake news, then go with it. Wala na kami magagawa. Bini is Bini. What was the last fake news that was said, written about you? Siguro po yung recently that Rico Blanco and I are dating. Oh, but that's for later. You wanna address it now? Talaga? Ako naman. You wanna address it now? Yes, actually, nung time na po yun, dun lang yung first meet-up namin ni Rico Blanco. And yung friends ko is friends din niya. So, hindi ko alam paano nangyari yun. Siguro may videos yung Blooms na in-upload sa X. And then, na-crop siya. Screenshot na parang bad angle. So, it just shows na parang holding hands, ganyan. In-upload sa Facebook, kumalat hanggang sa nagkaroon na ng mga headlines. And may isang article na, na parang yung headline is hindi tama. Clickbait yung headline. Hindi tama. Hindi tama. And siguro yung body naman ng article is tama, pero yung headline is hindi. And as tao, as Pinoy na parang kung ano yung mabasa mo, yun ang paniniwalaan mo. And hindi lahat ng tao nagbabasa ng body ng article. So, yun ay napaniwalaan nila, yun na yung nasa isip nila. So, nung nakita ko yun, nag-tweet po agad ako na stop spreading fake news. Kasi ayoko na lumaki pa yung gulo and gusto ko na linawin agad. At saka sinabi mo sa tweet mo na Rico is a friend of my friends. Did you explain it? Did you explain? No, Wala na. no. Stop spreading Stop fake news. spreading Because your question is, bakit ganun? Ba't nangyari yon? Because you are maloy. That's a simple answer to that. Pero hindi natin naiintindihan yun. Parang, bakit? You know, I got sick in 2011. I'm not as popular as you are. 2012, I think. The only time I was hospitalized. Nababasa ko sa sarili ko. I was resting, coming out of the hospital. Meron ng eulogy. Patay na ako. Yeah. You know, and same question, bakit, who would spend a lot of time to create fake news like this? Ikaw buhay, binabasa mo patay ka. And the answer to that is because I'm public. I'm public. I just have to stand on my truth, embrace my truth. Napakahirap. But that's part of being public. Di ba? Ang advantage naman is because you're 8. Di ba? I mean, talk to each other, embrace each other. I mean, magsumbungan kayo. It's good to vent, to rant minsan in front of your friends. And then after that, okay na ako. Yes. Di ba? So there is no truth about Rico and Maloy. Importante yan. Kasi nabasa namin yan, tama ka. Okay, let's go to any other thing that you want to say to your fans, to the Filipino public, lalo na ang sambayanan na talagang todo ang suporta sa inyo ngayon. Joanna. Siyempre gusto po namin mag-thank you, especially to our Blooms. Yeah. Na grabe naman po talaga sumuporta. Kahit saan kami magpunta, regionals, internationally, may mga lumilipad, gumagastos. Kahit alam namin na estudyante, most of them, nag-iipon, ginagastosan po talaga kami. And yun, gusto lang po namin mag-thank you sa inyo. And hopefully, mas maging stronger tayo this 2025. At saka you can imagine, you know, how you honor that love ng inyong followers, ng Blooms. Di ba that love na ang sarap-sarap pakinggan. Abangan niyo po sa iba't ibang parte ng mundo. Bini will be there to sing for you. But right now, it's time to do Fast Talk. Okay. Para sa inyong lahat, sabay-sabay, 8 o wala?
8. Mahiwagang salamin, maraming salapi. Maraming salapi! Karera o pag-ibig? Karera! Pagkarera. Karera. Bini-bini, bini-baby. Bini Baby! Sold out concert, #1 hit. Sold out concert! Ay, number 1 hit pala. Trending o magaling? Magaling! Patol, Deadma. Deadma! First, dead man. Sa inyong 8, sino ang pinaka-cutesy? Sino ang pinaka-demure? Aya. Sino ang pinaka-OA? Sheena! Sino ang pinaka-nonchalant? Ate Mika. Sino ang pinaka-funny? Sheena! Sino ang pinaka-paniwalain? Stacy! Sino ang pinakamatakaw? Lahat! Sino ang pinakamatakaw sa tulog? Sino ang pinakaiyakin? Ate Malong! Sino ang pinakapasaway? Ako! Sino ang pinakaligawin? Itaas ang kamay kung guilty. Nakialam sa phone ng fellow Bini. Lahat! Para sa lahat. In-stalk si Crush sa social media. Ay! Okay. Dumami ang kamag-anak. May crush na artista. Ay, maganda mag-usapan yan. Uy, wala kay crush, Niligawan ng artista. Wala po. MQ, alis ka muna. Nagka-boyfriend ng artista. Okay. Para sa lahat. Lights on, lights off. Lights off! Ayan ang ilaw. Happiness or chocolate? Best time for chocolates and happiness. Ngayon! After this. Complete this sentence. We are Bini and we are... Born to win! Ay, ganda naman. Ano ang mga nabago sa inyong buhay? How do you handle competition? Do you consider yourself competing with SB19? Does that even make sense? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back on the show. Kasama pa rin po natin ang Bini. Maraming salamat muli. But we're not done yet. Bawal pa umuwi. Mika, ito para sa'yo. Napaka-competitive ng pinasok nating buhay. How do you handle competition? For us, I think we handle competition in a healthy way naman. We take the competition and we use that as motivation for us to do even better. But we don't want to bring them down through that competition, you know. For the other groups or different artists, we really want to support them. We support OPM and we hope that OPM rises altogether, not just us. Sa inyong 8, nagtitinginan ba kayo? I mean, do you have that healthy competition among the 8 of among yourselves? I think before it was a competition talaga kasi hindi pa final yung lineup, may tanggalan. Pero ngayon parang feeling ko competition in a way na we all want to improve. We don't want to be stagnant in what we're doing. So lahat po kami willing to improve, willing to be better. So I think we all motivate each other in doing better in what we release. Okay. Stacy, meron ba kayong competition with SB19? Oh my gosh, the answer is no po. Hindi po talaga namin sila nakikita as our kalaban-kalaban ganun. Kasi yung friendship po namin on and off cam, sobrang genuine po. And talagang sineselebrate po namin yung pag-angat ng OPM together. Oh. Stacy, sa SB19, ilang members sila? 5. 5. Kung may tatanggalin kang isa, sino? That's a joke. That's a joke. Sabi ni Stacy, okay.
Para sa inyong lahat, ano ang hinahanap ng isang bini sa isang Ginoo? Parang huminga. From there. Oo, sige nga. From you, Sheena. From the bunso. For me, God-centered guy. Importante yon. Yes. Di ba? Aya, ikaw. God-fearing din po. Tsaka adventurous and family-oriented. Ano na? Gwen. Family-oriented and gentleman. Stacy. Ako po funny and gentleman po. Talaga naman. Mika. Not and ay mali. Wait. Secure and funny. Colette. Family-oriented po. Okay. God-fearing, Maloy. family-oriented, tsaka may pangarap sa buhay. Importante yun. Joanna. Same po, God-fearing and may respeto sa family ko po. Oo. Ako lang yatang naghahanap ng mayaman. I'm sorry. Okay. Kanina, in-address na ni Maloy yung the controversy. It was a controversy that was linking you to Rico Blanco. Did you get a chance to talk to him after that? Hindi na po. Pero siguro, yung last na pag-usapan namin, gusto niyang bumili ng merch po ng Bini. Yun na lang po. Hindi na po namin in-address yung issue about that. Okay. Alright. Ang importante lang na-address, hindi totoo, let's move on. Okay. Aya, ikaw naman daw, ay dinidikit ang iyong ang pangalan ni Jack Roberto sa'yo. Where is this coming from? Is it true? Yes or no? We want to hear your story. Ang random niya po. Random yun? Ang random po kasi, well, yes, that photo. So that was the very first time na I met him and I didn't even know na he would be there kasi my friend, may kasama po ako dyan, si Gabo, and then he was the one who hosted and they're friends. So yun po, it was the very first time I met him and we didn't get to hang out after. Yun lang po. And then because of the photo, they thought him and I or something or nag-uusap po kami, but no po. Kailangan talaga maingat, no? Yung leksyon din to sa amin ng mga fans na hindi lahat ng ating nakikita, yun ang ibig sabihin. What seems is not always what is. Di ba? Kailangan what is the word? Mapanuri. Ayun, ang ganda naman nun. Dapat mapanuri talaga tayo. Not just for the sake of the world, but also for our own sanity. Para sa inyong lahat, paano nabago ng Bini ang inyong buhay? Joanna, ikaw. Let's start. Nakakapag-provide na po ako sa family ko and hindi na po ako humingi sa kanila. Lahat po ng expenses ko, living here po sa Manila, ako na po lahat gumagastos. Yun, katulad po ni Joanna as breadwinner po ng family. Nakakatulong na po talaga and nakakapagpaaral na ng kapatid. Yeah. Colette. Ako po, wala na po kami utang. Yes po, and naayos na po namin yung bahay namin and natutulungan ko po yung mama at papa ko na pag-aralin po yung the rest po ng mga kapatid ko. Hindi silang umiiyak ako. Mika. Same lang rin po yung being independent and nakakapagtulong rin sa family. And syempre lifting a weight off their shoulders to keep working and alam mo yun, yeah. Working and, doing a job that you love. Yes po. Diba? Stacy. Same po sa ibang girls, nakakapag-provide na rin po sa family, nakakapag out of country na po na sariling gastos ko po and yun naman po yung gusto ko talaga yung mag-bonding kami, mga di namin nagagawa before. Sarap, no? Napaka-liberating. Gwen, ikaw. Opo, yun din po nakakapag-provide na nakakatulong na sa family. Yung investments din po for ourselves, syempre. And since nung naging Bini po, parang mas naging dikit kami ng family ko. Baka dahil din nga sa Galing. distance, nagkalayo, ganun po. Ngayon, mas solid din po Kasi talaga walang kami. oras di ba? Opo. So every time you find time with the family, halos hindi mo napakawalan. Yes. Ay, ikaw. Same with Gwen and all the other girls po. I got to lift weight of my parents' shoulders na independent na ako. I don't need to ask money for them. I get to provide for my own and nakaka-give back din po ako sa kanila. And also, may nakakuha din po akong learnings na hindi ko siya mabibili. And that's what I love with Bini. Yung disiplina din po. Yan. Sheena. Yes po, same po na sa kanila lahat and nakapag-provide, independent na and ako na yung nag-achieve ng dreams na gusto ng family ko, like that. Like,
Like mga material things, mga gusto nila, ako na bahala sa lahat. Nakakatuwa. Kasi I think this is something that's, I don't know if it's unique to us, pero habang pinakikinggan ko ang inyong mga sagot, pamilya talaga. Bumabalik at bumabalik ka sa pamilya. I'm able to provide, wala na kaming utang. I'm able to send my siblings to school. At nakakaantig ng puso. Yan ang kapuri-puri. Also, I just wanted to add that you girls must realize that you have now powerful voices. Kasi importante sa akin yung, let's not subscribe to fake news. Maraming nakikinig sa inyo. Let's be kinder. Marami yun. Sinabi ni Bini Mika, yun. Tumatatak yan sa puso. Dahil ako'y tagahanga. Pag sinabi ng hinahangaan ko na ganun, pinag-iisipan ko yan ng mabuti. So use that voice. How did you feel nung pinarody kayo ni Bitoy? Salarin. Napanood niyo yun? Yes po. Kasi parang nanonood lang din kami before ng Bubble Gang. Opo. Tapos kukuha niyo pa yung hairstyle ko dyan. Hindi. Pag pinarody po kasi kayo. Icon eh. Opo. Icon po si... Ay, ako baw. Grabe Michael po V. talaga. Oo. So parang ma-recognize niya kami, kanta niya yung kanta namin, Yes, magawan pa ng effort. parody, sobrang galing po Right. talaga. Oo. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Siya lang din yung salarin. And of course, hindi natin malilimutan, Aya, Joanna, you're celebrating your birthdays. Happy birthday. Thank you po. Aya, what is your birthday wish? Ala, sabihin ko ba? Secret sana. Yung iba naman hindi kasi para magkatotoo daw, di ba? Ano lang po, love, genuine happiness, and good health, not just for me, but my family, because my family is everything. Yeah. Joanna? Same with Ate Aya. And kung before sinabi ko po na sana makapag-world tour kami, sana ngayon maging successful po yung world tour namin this year. Salamat. We have flowers for you. Maraming salamat. Thank you. Parang pangkasal. Oh, thank you. Salamat. Flowers for you. Maraming salamat for your time. Thank you. Maraming salamat, Sabine. Ano bang nais kong sabihin? Nagsama tayo ngayong hapon, panandalian lamang, pero sobrang tuwa ang nararamdaman ko sa puso. 5 years ago, I had that conversation with you. At sabi nga ni Joanna, sana 5 years from now, makasama ko pa rin ang aking mga kasama. And kami nag-world tour na. Binigay sa inyo, at abangan nyo po yan sa iba't ibang parte ng mundo. Pupunta doon ang Bini to sing for us, for all of you. Palagay ko, binibigay sa inyo ang inyong mga pangarap dahil hindi lamang kayo talented, you're not just talented. And I felt that today for the first time kasi yung ating interview medyo online. But in spite of the fame, because inarguably, you're the hottest act in the country today. Pero ang naramdaman ko, you are unaffected, you're unspoiled, by fame. Continue to be who you are, continue to stick to your truth, continue to love your family, and continue to love your music, and continue to honor the people who have been with you from the very beginning, and continue to love your fans. Maraming salamat. Mabuhay kayo. At Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. Be kind, make your nanay proud, and say thank you. And if we can do one good thing a day, isa lang, and make this world a better place, do it. Goodbye for now, and God bless.